Ano ka ba before ka maging chairman ng Gen Zs? Hello mga ka-Evie. Of course, I'm Chargos. And before, madam, nag-start ako na, I was 7 years in high school and never ako nakapag-college. So, ang dami nagtatanong. Kumbaga, paano mo nakuha? Paano ka naging successful dyan? And ito yung akala nila, of course, pag may mga successful na tao, akala nila ang dali ng pinagdaanan eh. Yes. Pero ito ako noon. Ano ba yung mga ginagawa mo that time? At hindi ka focus sa pag-aaral? Yes, oo. Na-addict ako sa Dota eh. Yan, sa mga may nanonood ngayon, na-addict po talaga ako sa Dota before and alam mo yung pagpapasok ka pa lang ng school, may harang na sa'yo mga kaibigan mo, teka, wag ka nang pumasok. So, ikaw pa yung mga nagkakating? Oo, cutting, dayo-dayo. Kagandahan naman loob ng Panginoon, hindi naman ako natuto mag-drugs. So, na-addict lang po ako mga games yan. And ayun, parang hirap din ang buhay, madam, kasi limited yung opportunity. So, limitado rin yung parang possible ko maging work before. Pero noon, nag-start ako, madam, nagbabantay ako ng computer shop, nag-encoder, tapos meron pa akong kwento na dahil hindi ako graduate ng high school at never ako nakapunta sa college, nag-apply ako ngayon sa BPO, sa call center. Hindi ko alam, bawal pala yung high school lang. Tapos nakalagay doon, high school graduate pa. Eh hindi ko nga na-graduate. Pangalawa, high school graduate ang hinahanap nila na may experience. So hindi ako nakapasok. Umabot sa point na nagpagawa ako sa recto ng diploma ko hanggang sa nag-apply ako na nag-apply. And then may kwento pa ako noon na nung nag-a-apply na ako sa call center, parang 15 times yata ako nag-apply. Grabe. Bago ako natanggap. So, yun yung mga Bakit call center yung tinarget mo na trabaho? Kasi madam, parang normal sa ating mga Pinoy na kapag narinig mong call center, shucks, ang laki ng sahod, ang ganda ng office. So, tinarget mo yun, hindi ka naman nag-aaral. Diba? So, ayun, yun lang yung parang mindset ko noon at hindi pa ako inclined sa pagnenegosyo before. Kumbaga, kahit hindi ka pala nag-aaral noon, pero andun yung kagustuhan mo, kumita ng malaki. Yes. Nag-start kami, madam, ng puhunan namin is yung pinamaskuhan. Magkano? Nasa 6,000 pesos lang yata Pinamaskuhan ng mga Pinamaskuhan ng baby ko. So, doon talaga kami nag-start. Parang pinambili namin yon ng item sa Divisoria. Tapos, uso pa kasi yun noon sa atin na, madam, di ba, parang organic pa lang, di pa uso yung mga ads. Meet up. Parang reseller. Posting sa Facebook. Sa mga groups. So, doon kami nag-start hanggang sa lumaki. Yon. May mga times madam na parang dami talagang kwento. May mga times na nagmi-meet up kami sa SM. Tapos pinapaalis kami ng SM, yung mga ganong yung pupunta ka sa Divisoria. Parang mababa yung tingin sa sa ating mga online seller before. So, pupunta ka sa Divisoria dahil wala ka pang grab, titiisin mong magbus, mauulanan ka. Tapos pag umuulan, hindi ka talaga papasakay ng mga bus. Kasi bababa yung konduktor di ba? Para buksan yung ilalim. Tapos yung mga bus talagang parang lumilipad. Yes, diba? Sa Manila yan. Sa Manila. Diba? So, ayun, yun yung napakaraming pinagdaanan. Siguro ngayon, ang nakikita na lang sa atin is yung success, pero hindi nakikita yung roots talaga. Yes. Kung paano natin na-build yung persistency and yung consistency natin. Tsaka commitment sa goal. No?